So, hello, good morning muli sa ating lahat. No? Good morning. Siguro dahil ng Friday, medyo maambon. No? Kaya, nakatakan siguro, tapos nagbuhat ka pa ng Ela, di ba? So, medyo, konti, na nabinat siguro, or ano yung muscles natin. Pero yung praise God, no? Kahit na pagod and hindi ganong maganda ang pakiramdam, may binigay pa rin namin tayo si Lord. Amen. So itong message na prior, siguro Wednesday or Thursday yata yun. Parang nabasa ko yung verse na doon. And kasi ina-assign din ako sa Bible study sa mga Marisol. So nire-reserve ko sana sa doon. And kaso nung kagabi, ang tagal kong pumipilit, siguro mga ilang minuto rin. Pero parang walang ibang message na pumapasok sa utak ko. Kasi mapipil, sa mga nag-exhort, gumagawa ng message, mapipil niyo yun, di ba? Parang ito yung message para sa to. Ang isa pang tinitingnan ko kasi for the first time sa buhay ko, nag-attempt akong mag-apply, nag-walk-in ako, tapang ko, no? Ako pa mo, kasi naglalakad mag-isa. So yung isip ko, yung message ba, Lord, about sa gano'n na parang magkaroon ng self-doubt, gano'n. Siyempre, di ba, usually nare-relate mo sa nag-experience mo. So titignan ko kung gano'n ba yung magiging topic or message natin. Kasi pag meron ka na ng title and parang topic na gusto mong pag-usapan, madali na lang yung pointers di ba? Ang concern lang ng bawat isa paano yung papaliwanag. Huwag kayong mag-alala, kahit ako, ganun din. Kunwari lang, alam talaga natin yung buong pero si Lord naman yung nagbibigay ng wisdom, sa mga naghahanap ng wisdom. So umaga nito, ang binigay ni Lord, yung sinabi ko nga, na prior pa lang. And naging confirmation nito yung para sa akin, yung naging fellowship ng Diyos ng Friday. Isa sa nabasang or senior na verse ng ating kapatid. And gayon din, medyo sabihin natin advice, parang Bible study setup, di ba? Na magbibigay ka rin ng parang paano yung pagkakaintindi mo, ano yung pwede mong ma-share. So partly, medyo parang kadugtong or parang mas malawak na version to nung pinag-usapan namin mga youth. Pero siyempre, mga youth yun, di ba? So sayang, wala si Brother Edwin sa circle namin nung nag-usap yun yun. So at least para lahat mas marinate. Tama ba? Okay pa ba kayo? Medyo, actually, akala ko malamig, kaya nag-long sleeve ako. Pero nung banda dun, medyo umani yung likod ko. Tapos dahil medyo pagod na, yung pako hindi ko konti. So, still, sana tulungan tayo ni Lord ma-survive yung umaga nito. So, buksan natin yung Bible natin sa Matthew 12, verse 29. Okay, Matthew 12, verse 29. Ito yung para magiging pinaka-sentro na verse natin na pag-aaralan natin. So, sabay-sabay natin basahin, gaya kanina. So, 1, 2, 3, read. O, saan ka ba? So sa version dito, sa may magandang balita, ang babasahin ko sa akin, ang sabi, hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malulooban ang bahay niya. So bago lahat, tayo muna po yung mga panalangin. Hallelujah, Lord God, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito, Lord, na pagaman medyo maulan, Lord, at may mga kapaguran ng bawat isa. Maraming salamat at di na ako pa rin dito, Lord. Mapalat ng bawat isa, Lord, na mas piniling dumako sa iyong gawain, Lord. Bagaman mas masarap, magpahinga, magbawi na lakas, Lord. Kaya alam namin, Lord, na kailangan din ang spirit na namin, Lord, na kumain at magpalakas, Lord, para sa darating pang mga araw sa susunod na ito, Lord. Lord, sa umaga ito, isa niyo ang mga puso at isipan, Lord, na naway, maunawaan namin ng mga salita namin marinig, Lord God, sa pamamagitan ng karunungan na lumala sa iyo, Lord God. Ikaw lamang maitaas, Lord God, at maipatila sa umaga ito. Lahat ng aking sasabihin, Lord God, ay mamula lang sa iyo. Hindi sa akin kakayanan, kundi sa iyo. Tigisin niyo kami, Lord, patawarin sa aming mga pagkakasala upang mas magkaroon ng spasm yung mga salita, Lord, sa aming mga puso.
pag-usapan natin, no? Himay-himayin natin yung verse na to. May di lang, di ba? Isang verse lang siya, pero may mga titignan tayo dito rin. Kagaya ng mga yung pinaka-style ko pag nag-share. I-compare natin ulit sa sarili natin. No? So sabi dito, no? Basahin natin ulit sa version ko, sundan nyo na lamang dun sa monitor. So sabi niya, di ba? Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. May tatanong sana, sino na yung nakulong dito? Sino yung nahuli? Ayan, di ba? Sa experience, sa isip mo na lang, parang paano yung, sino na nag-apos? Okay, yung pag nag-rescue kayo, mga bata, di ba? Parang pag ginawakan ka ng gano'n, dalawang kamay, ano ba magagawa mo? Di ba? Parang limited, restricted yung dalaw. Tama ba? So, gano'n na. Kung nakulong ka na, nahuli ka na. So, wag na nung tataas yung iba, no? Kayo na lang. Para di na lang malaman yung iba. Di ba? Tayo ba? Pag nakaanan yung dalawang kamay mo, paan na lang eh. Kaso, limited pa rin, di ba? Hindi mo naman mapapanghawak yung paa mo. Maliban kung inborn ka talagang paa lang, eh natutunan mong gamitin yung paa mo. Pero, sa atin, no? Siguro may ipoposas tayo dito, tapos masasabihin natin, kung kumain ka, iapag mo sa kanya, mahirapan siya, tama? So basically, pag sinabi ng kagapos, nagkakaroon tayo ng parang limitation, tama ba? Or nare-restrict, napipigilan, tama? And kung babalikan pa natin, ang sabi niya dito, ulitin ko lang ulit sa first part, hindi mapapasok ang bahay. Yung bahay, nung iisip ko, ano ba parang symbolism ng bahay. So, ang binigay ni Lord sa akin, parang dalawa eh. Depende kung paano mo siya ipapaliwanag. Pero sa madaling salita, no? Parang bahay, pwede natin siya makikumpara sa ating puso at sa ating buhay mismo. Tama ba? Kung baga, diba kung tingin natin na yung bahay is isang puso, or puso natin, na kung saan pag nag-hapos tayo, or nalimitahan tayo, or na-restrict tayo, na yung puso natin ay malolooban. Ano ba nangyayari pag nalolooban? At may idea ba kayo? Sino na ng loob dito? Wala pa. So yung nahuli kanina, hindi pa naloob yung kaso niya. No? So, sino lang nalooban na lang? Sige, kami personally, ng mga bata kami na, no? Sa San Fernando pa kami na. Nalooban kami na. Mga alahas, tama, di ba? Siguro mga 3 years old pa lang kami, pero ako naalala ko pa rin. Dahil yung bahay namin doon, hindi naman siya talaga nakagain or talagang maayos yung pagkakagawa. May takip lang siya sa parang likuran, plywood. Alam ng mga kapitbahay yun, binutas, doon pumasok, di ba? So makikita natin doon yung parang plywood na yun. Di ba? Parang ang hina ng isang bahay. Kasi hindi ma-secure yung tahanan na yun. Kaya madaling napasukan yung bahay na yun. And dahil napasukan siya, ano nangyari, di ba? Madaling nalooban. So ganun din sa atin, no? Sabi dito kasi, hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas. So nung binabasa ko to, tinanong ko muna sa sarili ko na parang lahat ba ng mga makikinig na ito malakas ba talaga in the first place? Diba? Tayo po yung makakasagot, no, sa sarili natin. And kung ano ba yung meaning natin ng malakas. Pero siyempre kung physically, di ba, ano ba yung malakas? Kaya magbuhat ng marami. Diba? Kaya hindi basta-basta nagkakasakit. Kung physical, sabi nung may sakit, no? Tapos, hindi basta-basta tumutumba kahit nakabilad yan, kung physical. Pero kung pag-usapan natin yung spiritual, di ba? Ano ba yung usual explanation kapag malakas spiritual? Hindi pa ba kayo? Okay. So, di ba sinasabi pag malakas yung spiritual natin, pag di tayo basta-basta natitinig sa pagsubok, and kapag yung mga, pag may pagsubok na, alam natin kung yung mga gagawin natin, di ba? Dinadalangin mo muna, hindi mauna yung taranta o sigaw. So yun yung taong malakas sa spiritual, ngayon sa physical, gaya ng example natin. No? And kayo, ikumpara niyo sa sarili niyo, or itanong niyo sa sarili niyo na malakas nga ba akong tao? O isa ba akong tao ang malakas? Diba? I-assess niyo based sa kung paano kayo mag-react or mag-desisyon, and iba-iba pang bagay. Okay? So, may sagot na ba kayo sa isip niyo?
Kasi isa lang yung magiging sagot mo dyan sa dalawa. Either oo, malakas ako, or hindi ako malakas. Tama ba? Kasi dito nga sa verse na to, binigyan niya ng diin yung taong malakas di ba? Nasusundan niyo ba na sinabi niya nga na hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas. Kasi hindi niya na sinabing taong mahina, kasi expected na yun, mahina ka nga di ba? Mahina ka. So, most likely, nalooban ka na. Tama ba? May isa pa akong katanungan dito, or actually, dalawa pa din. Halimbawa, kung kanina yung gapos, sabi natin, nalilimitahan, di ba? Binibigyan natin ng comparison yung mga words na ginagamit. So, halimbawa, yung bahay kanina. Yung bahay, pwedeng symbolism ng puso or buhay. Ano ulit? Puso and buhay. And ganoon din naman yung taong malakas, binigyan natin ng kung paano yung description ng taong malakas. At lastly, yung gapos na naglilimita. Tama ba? Naglilimita sa atin na nag-restrict. And bigyan din natin ng symbolism yung malooban. Na pag pinasok yung puso and yung buhay natin, ano yung pwedeng makuha sa atin? Palagay nyo. Diba? Ito, isang mababang example. Siguro pag nalooban ka, magpapahina ka, pwede mawawala yung pasensya, di ba? Kasi pag nalooban, may mawawala sa'yo eh. So ito, mababang example lang. Ano ba? Hindi ka malakas, di ba? Nakita mo yung sa nanay ko, makaka-relate dito, makita mo yung lalaban, di ba? So, naging mahina ka pagka na-stress ka kagad. Ano yung mawawala sa'yo? Ano yung malolooban sa'yo? Yung pasensya mo. Tama? And ganun din, pag masyado mong inabuso yung katawan mo, humihina yung depensa mo. Ano nangyayari? Nakawala yung lakas. Galing na naman sa may sakit. And lastly, isa pa, marami example yun na pwedeng makuha sa atin. Pero konting example. And lastly, ito nga, isa pang pwedeng mawala sa atin is yung although technically, na sabi nga nung iba, na parang pag tinanggap natin si Jesus, yun na sa atin yung kaligtasan. Pero alam naman natin pag natin winner out dyan, or nagpabara-bara tayo, o hindi tayo nag-iingat, pwedeng mawala pa rin yan. Tama ba? So yun nga, pwedeng mawala sa atin yung kaligtasan kapag naging mahina tayo sa looban. Tama ba? So, kung sino may naka-experience ng nalooban, ang tanong, may gusto pa bang malooban dito? Kung naranasan mo na, or kung naranasan mo ng nanakawan, gugustuhin mo pa bang manakawan ulit? Hindi na, di ba? And kung ikaw naman, hindi ka pa nanakawan, gugustuhin mo pa bang manakawan? No, amen. So sa madaling salita, na ayaw natin maranasan na may mawala pa. Tama? Pwedeng mawala ng blessings, sabi natin, pasensya, lakas, kaligtasan, or pwedeng family members, etc. Maraming pwedeng makuha sa atin, no? Na pwedeng maging reason din para mas kumina pa tayo. Kasi sabi nga kanina, tanong nga, malakas ka ba o hindi? So baka mas marami sa atin sa mga sagot na hindi tayo malakas, di ba? Eh, sadly, yun nga yung message about sa malakas na tao. So mamaya natin pag-usapan natin ba natin gawin kung mahina na tayo. Pero po, assume natin malakas tayo, okay? Ayaw nilang i-assume. At least honest, di ba? Na alam mo na medyo mahina kang tao right now. And may verse naman no, na mamaya pag-usapan din natin na parang hindi lang naman ikaw yung nasa ganyan sitwasyon na parang lumalaban. So since ayaw natin manakawan, so yan ang sagot niya, di ba? Final call, meron kung gusto manakawan dito, wala naman. Okay, wala naman. So pag-usapan natin ano ba yung mga bagay na parang gumagapos muna sa atin. Pag-aralan natin yung strategy ng mga kalaban kung paano tayo nagagapos. Kasi di ba sabi nga kung malakas ka, hindi naman basta-basta mananakawan eh. Maliban kung gagapusin mo muna, tama? Kaya yung title ng message sa ating ngayong umaga, tinatawag na, pinamagandaan, huwag magpapagapos. Pwede ba rin ulitin? Huwag magpapagapos. Okay. So, napaka-direct, di ba? Para sa utos eh, or paalala na huwag tayo magpapagapos. Kasi may mga sitwasyon, dahil nga nung medyo na-share ko doon sa mga youth, parang kahit tayo mismo alam natin ang gagawin natin, pero parang nakikiride lang tayo, di ba? Yung sinasample ng kanta ni Pastor, yung tukso, lapitan mo ako, parang gano'n, imbis na layuan.
Or di naman lalayo yung tukso, rather. Diba? And tayo, kahit alam naman natin, nagpapahabol tayo. Or nag-stay tayo ganyan para malapitan tayo ng tukso. Or mga pwede maging reason para magkasala. Maraming mga paraan malaman. So una, ano nga ba ang mga bagay na gumagapos sa atin? Ano ulit ang meaning ng gumagapos? Anong ibig sabihin natin ulit? Parang nanilimit, no? Para pumipigil sa atin. Restrict. Kasi kapag nakagapos ka, wala kang masyadong magagawa. Or talagang wala kang magagawa. So una dito, no? Direct natin, no? Para isa self-explanatory ito mga to, actually. Pero lagi lang natin parang nakakalimutan or kahit alam natin, hindi natin ginagawa. Una, lack of faith. Pwede mo sabihin, lack of faith. Nagagapos tayo ng kakulangan ng pananampalataya. Ang sabi dito na yung faith is a belief or conviction that doesn't necessarily require proof or evidence. English. So sa Tagalog, ang madaling salita, yung pananampalataya, yung parang paniniwala na hindi na kailangan ng patunay or ebidensya. Diba? Kasi sabi ko nga dito, no? Tinignan ko na kasi yung difference nila, baka mamaya may napapatanong sa isip nila. Ano pinakaiba ng faith and trust? Yung faith daw, yun no? Na hindi kailangan na parang may patunay or ebidensya bago ka maniwala. Okay? Si trust naman, parang subok mo na. Ano ba sa kaibigan? Di ka naman basta-basta magtitiwala sa kaibigan kung hindi mo nasubukan na kaya niya or talagang makapagkatiwalaan sa tama. Kasi kung hindi mo pa naman nakilala yung taong yan or hindi mo pa naranasan na parang mag-benefit sa kanya or talagang makitaan na mabuti siyang tao, hindi ka naman basta-basta magtitiwala, di ba? Pero dito nga, sabi, na yung faith, yung parang pagtitiwala, hindi natin kailangan ng pruweba or ebidensya. So, may naalala lang ako, no? Hindi ko na mabanggit kung ano yung pangalan. May mga kapatiran, may mga youth nga, na nagbanggit na parang, kasi may pangumusta na nabanggit nila na parang mahina yung faith nila or minsan nagdududa sila. Okay? So, medyo mabigat na concern kasi, lalo na bata ka pa lang, youth ka pa lang, pero naiisip mo yun. So, kung bata ka pa lang, hindi ka parang na-nurture or kumbaga, napalakas yung spiritual mo, lalo specifically yung faith na dahil yun ang umihina. Pwedeng expect natin na kapag hindi natin nasuportahan yun, baka darating yung panahon na lalayo rin sila sa gawain, di ba? Nagapos sila. Nanooban sila. Tama ba? And tayo, no? Di ba binanggit ko sino yun or sino sila? And kung sa mga taong nakarinig or nagsabi ng mga yun, sana itong message na to, mas maging reminder. Una pa lang, di ba, na isa sa magagapos sa atin is yung lack of faith natin. So sabi nga dito, no, sa Matthew 14:28-31, ito yung panahon na si Pedro, yung nag-attempt or nagawa naman niya na lumakad sa tubig. Basahin ko, no? Sa version ko. So sa 28, sabi niya, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. 29, sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. So nagawa naman ni Peter na makalakad sa tubig. Pabigay pa kayo sa kwento. So sa 30, sabi niya, ngunit na mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sabi niya, Panginoon, sagipin ninyo ako. Sigaw niya. 31, agad siyang inawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro. Kung i-analyze natin yung kwento, no? Ang pinaka-focus is nandun talaga sa may 30 Kumbaga kung i-relate natin doon sa pagkagapos and lack of faith. Na kung saan, nakikita natin, di ba, nakalakad naman siya, tama? Nagawa naman niya nung una, nung sinabi ni Lord na halika, sumunod naman siya. Kumbaga, masasabi natin malakas pa yung loob niya nung una na talagang may pananampalataya pa siya na makakalakad siya doon sa tubig, di ba? Pero nung dumating na yung mga
hangin, sabi nga, no, nang mapansin niya ang malakas na hangin, siya yung natakot at nagsimulang lumubog. So yun yung yung dalawang sub-pointers natin, no, na dulot ng lack of faith na magagapos sa atin. Yung una is yung takot or fear. And pangalawa is yung failure. Makikita natin yung sa 13, no? Na sabi nga niya, na directly, sinasabi niya, natakot si Pedro. And kadugtong ng takot, papalpak na or mag-fail na. Ano bang naging pagpalpak ni Pedro doon nung natakot siya? Nagsimulang lumubog, di ba? So, halimbawa, kung ikukumpara natin or ipagdudugtog natin yung chapter 12, verse 29 kanina ng Matthew, na kung, halimbawa, si Pedro yung malakas na tao, okay? And yung ano yung naging gapos sa kanya doon? Yung lack of faith, kunwari. Ano lang natin yung story, no? Yun ang naging gapos sa kanya or naglimita sa kanya, yung lack of faith. And then, ano yung nalooban sa kanya? Siyempre, pa rin yung faith, no, na pinag-uusapan natin. Kasi yun yung nawala eh. Ano nangyari? Ano yung naging outcome? Natakot siya, tsaka nag-fail. Kasi magkatugtog na yun, di ba? Kapag nawawala yung faith, hindi naman zero Sabi nga, parang nabanggit dito sa 31 na napakaliit ng iyong pananampalataya, hindi sinabing wala. Okay? So, isa rin kasi sa concern ng mga youth yan ng gabi, na parang i-interpret nila yun na parang wala ka na talagang pananampalataya. Pero maliit. Kasi dahil sa sobrang kaliitan niya, mas nangingibabaw yung fear and failure. So, ganun din sa Matthew 17, verse 19 to 20. Matthew 17, 19 to 20. Basahin ko ulit, no? Sabi sa 19, pagkatapos nang sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit hindi po namin mapalaya sa mga demonyo? So, natatanong sila, bakit may hindi sila kayang gawin? Ano yung hindi nila kayang gawin? Yung magpalayas ng demonyo. Sabi sa 20, sumagot siya, o si Jesus sumagot, no? Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Kahit ang ganda na lang sa first part ng 20. Kasi yung next part, familiar na tayo, di ba? Yung kahit kasi liit lang ng butil or buto ng mustasa. Yung pananampalataya natin, nakakaya natin utusan yung bundok na lumipat sa dagat at nagkamali. Ano makikita natin doon? Kung kanina sa may Matthew 14, 28 to 31, ang kakulangan ng faith is nadudulot ng fear and failure. Ano ulit? Nandiyan pa ba kayo? Okay, ano ulit yung nadudulot ng lack of faith? Fear and failure. Na nagiging reason para magapos tayo and then malolooban, di ba? Dito naman sa Matthew 17, verse 19 to 20, makikita naman natin dito na nawawala or nagiging epekto ng lack of faith is yung tinatawag na incapability. Pwede ba rin sabihin, incapability. Or sa madaling salita, sa Tagalog, parang meron tayong hindi kayang gawin. O hindi natin kayang gawin. Ano yung, dito sa example na ito, di ba sa 19, ano yung tinatat nila? Hindi nila kayang gawin yung magpalayas ng demonyo. So, yun na example dito no, sa 19. Pero gagamitin natin sa ibang bagay na kapag wala tayong pananampalataya, ibig sabihin pala may hindi tayo kayang gawin. So, kung hindi ka kayang gawin, parang katulad lang ng gapos, meron tayong limitasyon. Tama ba? Naunawaan ba natin? So, actually, itong 17, mas makikita mo na parang sa yung talagang directly malilink mo or madudugtong mo dun sa gapos, di ba? Na kapag wala kang pananampalataya or mababa or mahina ang pananampalataya mo, ano mangyayari, di ba? Na nagkakaroon ng mga bagay na hindi kayang gawin. Di ba? So, madaling salita, parang medyo nakagapos. Medyo pa lang eh. Kasi medyo yung example nila dito yung pagpapalayas ng demonyo and siguro sa atin, hindi naman lahat kayang gawin yan. No? Kasi baka hindi prepared yung spiritual natin o pati katawan natin na baka pag lumayas yung demonyo, san lumigid, maghanap siya ng target niya. Actually, may verse tayo babasahin mamaya doon, no? Sa last part natin kung ano yung
nangyayari sa ganun. Naunawaan ba natin kung paano nakakagapos yung lack of faith? Naunawaan ba? Okay. So, basahin yung tanong nga, no? Ano nga ba ang mga bagay na gumagapos sa atin? Una is yung lack of faith. So, pangalawa naman, no? Na isa pang gumagapos sa atin, ito, direct lang to, self-explanatory dito, no? Kaya niyong maintindihan to, kahit actually hindi ko pa ipaliwanag. Isa sa gagapos sa atin is yung sin. Sabihin natin, sin. Ano ba yung sin? Pagkakasala, di ba? Maraming paraan. Tsaka uri ng pagkakasala. Actually, ako, sa palagay ko, opinion ko lang to, pero palagay ko is tama naman. Yung lack of faith is parang kasalanan din. Kasi nawawalan ka ng pananampalataya sa Diyos na sinasabi niya sa mga utos niya. Actually, may verse ata akong binasa dati, nasa dyan nga tayo, na parang inuutos ko sa inyo na para magtiwala o manampalataya kayo sa akin. Diba? So kung inuutos siya, tapos hindi mo sinunod na magtiwala ka, nagkakaroon ng disobedience, diba? Ay yung disobedience, katumbas lang yan ang mga pagsuway sa Ten Commandments sa iba pang utos. Tama? So kung sa madaling salita nga, kung hindi tayo nagtitiwala o nananampalataya, is kasalanan din yun. Tama ba? So doon pa lang pala sa una, parang double degree na pagkapos yung mararanasan mo. Kung sa lack of faith, kamay mo lang, baka sa sin, pati paa mo, mas lalo ka nang walang magagawa. Yes, di ba lang kung sino nakaka-experience, di ba pagka minsan nagkasala ka, parang ang hirap sa loob na parang mag-pray. Parang tayo nag-self-pity di ba? Na parang, hindi baka hindi ako pandiyan ni Lord, baka wala lang sense yung prayer ko kasi may kasalanan ako. Di ba? And actually, alam ko na-share ko na rin yun na parang, actually, ito nga sa Matthew yun Kasi sabi niya parang, di ba, na kayo ay yung may sakit, kayo na ba lalapit yung may sakit, di ba? Kundi sa magagamot. Pero tayo, kahit alam na natin may sakit tayo or kasalanan, lumalayo pa tayo doon sa magbibigay ng lunas, di ba? Pero sa totoo lang, yun nga, binanggit natin na tayo yung lumalayo, hindi naman si Lord. Amen? Kaso yun nga, dahil nagpapagapos tayo doon sa kasalanan na meron tayo, naapektuhan din yung ating isipan, yun nga, kasi isip yung apektado doon sa self-pity na sinasabi ko kanina. Di ba? And naapektuhan yung emosyon natin, di ba? Wala na. Huling-huli ka na. Actually, bilang gapos Kasi pag gapos, parang kakahuli lang sa'yo. Baka naman bilang bunga na pala, nakakulong ka na. Para ka ng ibon na nasa maliit lang na space. Di ba? So talagang hindi ka na malaya dahil sa mga kasalanan niya. So sabi dito, no? Dahil sa sin, nalalayo tayo kay Lord. Kung wala sana yung mga pagkakasala na yun, hindi tayo maihiwalay. And, di ba si Lord, siya yung Father natin, tama? Ay, hindi yung Father. Sino may Father kay Lord dito? Amen. Kasi wala sumagot, baka iba pa yung Father niya. So, kung yung Ama, ano ba yung ginagawa ng Ama sa anak niya? Di ba yung pinoprotektahan, inaalagaan? Diba? O kaya, siya nagsusupply ng mga pangangailangan. So, sabi dito na yung kapahamakan, yun yung naglalayo, or yung mga kapahamakan na nararanasan natin, yung naglalayo sa ating Ama. And sabi nga natin, na Ama rin natin si Lord. Tama ba? Okay? And sabi natin na yung ang Ama, siya yung nagkagabay, nagpuprotekta sa anak. So, ano mangyayari kapag malayo yung anak sa Ama? Diba? Ano yung mangyayari pag malayo yung anak sa Ama? Ano ba yung naglayo ulit? Yung kasalanan. So, dahil nalayo tayo sa ating Ama, dahil sa kasalanan, ano yung nangyayari? Diba? Nagiging prone. Nagiging prone tayo sa pagkagapos. Alam niyo ba yung prone? Diba? Parang mas nagiging, ano ba sa Tagalog yung prone? Kaya malapit, o kaya mas madali tayong magagapos. Parang gano'n. Diba? Kasi kung halimbawa, kung yung isang anak mo, binabantayan ng ama, yung bata. Diba? So kung sakaling may mangyari sa bata, to the rescue, yung tatay. Tama ba?
Mali ba lang yung tatay mo talagang walang concert, titiba yung anak mo dyan, sige, walang wala pa. Pero kung usapang alam naman, yung lang, yung usual na, na family setup or kung kumpara natin, na, di ba natural naman na gagawin ng tatay is poprotektahan niya anak. Kaso dahil nalayo nga tayo sa kasalanan natin, mas nagagapos tayo. Tama ba? Okay, sabi dito sa Isaiah 59:2. Basahin ko. Okay, sige, kayo magbasa para may participation kayo. Okay? Nandiyan ba kayo? Basahin natin. Isaiah 59, verse 2. Okay, 1, 2, 3, read. Okay, so sa Magandang Balita version, sabi dito, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. So ano ba yung masasamang gawa? Di ba? Kung ano mo, sin na rin yan, di ba? Tama ba? Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Okay? Napaka-direct lang din, di ba? Ng verse na yun. Na dahil sa pagkakasala natin, hindi tayo makita ni Lord. Sabi kasi din, nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita. Or rather, tayo pala yung hindi makasumpong kay Lord. And hindi niya tayo marinig. Di ba? Dahil nagkaroon ng parang pader Di ba? And the more na dumadami yung kasalanan natin, mas lumalapad yung pader na yun. Nasubukan niyo na bang sumigaw sa pader? Tapos may tao sa labas. Diba? Kung manipis yung pader na yan, baka medyo nagkakarinigan pa kayo, diba? Pero kung talagang medyo isang hollow blocks or dalawang hollow blocks yan, baka maririnig mo na lang siya kasi may siwak sa bintana. Pero imagine mo kung solid na pader lang yun, diba? Na talagang hindi mo rin makikita yung nasa kabila. No, kahit malapit lang kayo, pero parang malayo. And walan ng connection. And sabi nga natin, kapag nalalayo tayo sa Ama, or kay Jesus, or kay Lord, diba, nawawala yung parang sabi natin pag-iingat na dapat sana nakukuha natin kung malapit tayo sa Kanya. Hindi naman talaga totally nawawala kasi minsan, di ba, kahit nagkakasala tayo. Actually, hindi lang minsan. Madalas tayo magkasala, di ba? Kahit na, alam mo yun, yung kung sa normal na tao, kung nagkasala ka ng ganong karami, baka iniwanan ka na niya, hindi na niya pinagsalan or tinutulungan or ginagabayan or iniingatan. Pero si Lord, diba, na kahit na meron ka ng mga kasalanan, nandun pa rin na iniingatan ka, diba, sa mga nagmamaneho, diba? Nagkakasala ka na habang nagmamaneho ka, pero iniingatan ka pa rin ni Lord kasi alam niya, pag mainit na yung ulo mo sa pagmamaneho, baka ma-accident ka, diba? Pero imagine mo yun, kahit mainit na yung ulo mo, kahit hindi ka nakafocus, diba? Na ginagayad pa rin ng kamay mo yung mga paa mo sa pagmamaneho. So, sa madaling salita lang ulit, tayo lang talaga yung nalalayo sa atin sa Panginoon. And dahil doon, nalalayo tayo, nagiging prone tayo sa pagkagapos, kaya nga nabinagit natin ganyan. Nauna ang pag-uban natin. So, sa pangatlo naman, pangatlong bagay na gumagapos sa atin. Kung kanina, yung una kasi, lack of, na natutulot ng fear and failure. And isa pa, incapability. Nakalimutan nila, medyo nakasugid kasi. Incapability na kung saan pagkakulang yung pananampalataya natin, may hindi tayo kayang gawin. Diba? And yung pangalawa nga, sabi niya, sin. Pangatlo naman, na isang nagkakos para mas magapos tayo, na maging prone tayo lalo sa pagkagapos, is yung tinatawag nating unpreparedness or pagiging unalert. Okay, alam niyo ba yan? Unpreparedness. Yung pagiging hindi handa. So, halimbawa, nagkaroon ng baha. Wala ka nung sinasabi nilang bag na may ilang days supply of canned goods saka yung mga first aid kit. Ano mangyari pag wala? Pag wala kang anong tawag sa ganun? Parang may emergency kit. Pag wala kang emergency kit, di ba, pag dumating sa kuna, wala ka. Tama ba? Naintindihan niyo pa ba? So sabi sa 1 Peter, verse 5,
First Peter chapter 5, brother. First Peter chapter 5, verse 8. Palagi na rin yung 9, diba? So sabi dito, First Peter chapter 5, verse 8. Maging handa kayo at magbantay. Una pa lang, di ba? Parang sinasabihan na tayo na maging handa at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungay at aaling-alingin na naghahanap ng malalapa. Ang laging ina-example dito, yung basketball, di ba? Na kapag yung, sabi mo ng point guard, nakahanap ng parang gap doon sa laro nyo, mahuhuli na kayo. Ano mangyayari? Di ba parang masasakop na yung team nyo yan? Maka-score yung kalaban nyo. Yung ganun din, no? Kung makikita nyo dito, sinabi na ang kaaway ninyo ay parang yung umuungan at aaling-aligin na naghahanap ng malalapa. Di ba? And kung nakapaganda kayo ng sa mga National Geographic, di ba pag yung mga nagpapakita sila ng mga nag-hunting na mga hayop, familiar kayo sa gano'n? So, parang pinapakita nila yung mga animals kung paano nanguhuli ng mga prey nila or mga kakainin nila. Diba? Yung mga leon, ano lang sila tahimik lang sila Diba? So parang nagtatago lang sa damo-damo. Kumbaga, ano lang, hindi sila nagpapahalata na nasa paligid sila. So, halimbawa, tayo yung prey. Tayo yung prey na P-R-E-Y. Okay, tayo yung parang lalapain ng leon. And tayo pa chill-chill lang kasi hindi natin nararamdaman na sa paligid na rin yung leon o yung kalaban. Pero the moment na nakita ng leon o yung kalaban na parang ito na yung perfect timing kasi hindi siya prepared or hindi siya ready. Diba? Ano nangyayari doon sa mga prey or sa atin? Wala na, panakagat ka na. Hindi ka na makakatakas, diba? And yun yung magdudulot sa'yo ng kamatayan. Kung titignan pa natin, sabi dito, himay-himay na natin ulit yung verse na yun, maging handa tayo at magbantay. Kasi kapag hindi na tayo naging handa, hindi na naging alerto, diba? Mas madali tayo, gagapos. Tama ba? Kasi kung kanina, kulang ka ng faith, nagapos ka. Kung may pagkakasala, nalayo ka sa ama, wala nang mag-protect na sa'yo, mas naging prone tayo, kaya mas magagapos tayo. Yung ganun din, no? Kapag hindi tayo alerto, diba? Kahit naman yung mga sa pelikula, diba? Yung mga, alam niyo yung mga boss ng mga gang, o kaya yung mga mafia, o yung mga drug dealer. Ang laki naman nila, may mga resources, yung mga sundalo sila. Pero diba dahil dun sa parang, hindi sila masyado naging handa dahil dun yung mga nire-raid, diba? Wala naman siguro binabypass na ready, no? Pero mga, yung mga sanat, no? Di ba natatanong sino natok ka? Pero, di ba, sa mga balita, wala naman siguro i-announce nila sa barangay, mag-uhuli kami ng drug addict, magtago na kayo. So, hindi rin sila prepared, kaya sila nahuhuli, tama? So, ganun din sa atin. Pero, addict ba kayo? Hindi naman Kung addict kayo, may drug rehab dito sa may Bandang Timog, sa may Kawayan, may contact kami doon. So, pakisabi nila ako sa kalay. So, yan na maging prepared tayo. Sinabi naman sa first part na maging handa kayo at magbantay. Diba? Parang utos din yan. So again, pag nilalabag natin utos, naging insane din yun. Basahin na rin natin yung verse 9. No? Although yung verse 9, hindi na talaga siya about sa unpreparedness. No? Ang sabi kasi niya sa verse 9, labanan din niyo siya at magpakatatag kayo. Ang tinutukoy na siya is yung kalaban. Okay? Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Nabanggit din pala yung faith, no? Na kailangan palakasin o magpatatag tayo sa ating pananampalataya. So, sumusuporta rin siya sa number 1 natin. Okay? Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Ito binasa natin para at least marinig natin na sa Bible mismo sinasabi na hindi lang naman ikaw yung dumaranas ng ganyan. Hindi lang ikaw yung nasa-challenge every day, every minute, every hour, na parang magabos. Okay?
Lahat naman tayo may ganyan mga challenges eh. Kasi nga, di ba, babalikan lang natin, nabi sinabi sa Matthew 12, 2019, di ba? Malakas na tao. So, kung titignan nga natin, kung tayo lahat, kung malakas tayong tao, so, lahat tayo dumaranas ng gano'n na parang may nag-a-attempt lagi na napusin tayo. And yun yung kalaban, di ba? Tama ba? Na nag-a-attempt na yung tayo, bilang malakas na tao, na pahinain niya tayo para mag-apos. Ano ba yung purpose niya? Yung laging sinasabi, yung tatlo. To kill, steal, and destroy. So, di ba? Na kahit malakas na tao, hindi naman niya papalampasin. Kasi mahina sa kanya na eh. Tama ba? So, kung kinoconsider mo na mahina yung sarili mo, kailangan natin eh. Paano ka makapagpapalakas? Tama ba? So, kung kayo na pinag-usapan natin kung ano yung mga gumagapos or parang mas tumutulong na mag-apos tayo, no? Ngayon naman pag-usapan natin kung paano tayo hindi magagapos. So, basically, kumbaga parang ano din, gamitin natin yung term na self-defense. Pwede natin sabihin self-defense. Diba? Kung malakas ng tao, so, alam mo yung mga martial arts, diba? Na parang may mga sports na parang ang system nila is yung tawag ng grappling. Alam yung parang sinangalan ng wrestling na lang. Sige, parang madali example. Alam yung wrestling. Diba yung parang ginagawa doon yung hinahawakan yung paa at yung katawan, tapos bibilang yung referee ng hanggang 3. Diba? And then kapag umabot ng 3 seconds, hindi nakatayo yung kalaban mo, hindi ko yung panalo. Tama ba? And ganun din no? Kasi parang gapos din yung dating nun eh, na hindi ka makakagalaw eh. So parang ganun din na sa atin, ano ba yung parang pwede natin gawin para hindi tayo magagapos ng virus. Kung may mga pwede tayong technique, self-defense nga, di ba? Pwede may mga paraan tayong pwede gawin para hindi natin maranasan yung pagkagapos na gano'n. Nandiyan pa po ba kayo? Konti na lang ito. Tatlo na lang ulit. Number 1. So, since self-defense, di ba? So, halimbawa, ito para to sa mga malakas na tao at saka sa mga hindi pag-aanong palakas. Number 1, work out your spiritual life. So, di natin, work out your spiritual life. Ako, medyo nagpupulsa-pulsa ako. Medyo naman dito ko. Yung sa shoulders. Eh, hindi naman makukuha yan ng instant lang, di ba? Ako, ilang weeks na akong, or months, nag-exercise. Push-up, lambitin, kung ano-anong gano'n. And hindi mabilis yung progress. Pero mas mabilis yung pagtaba. Kasi halimbawa, fellowship, hindi ako nakapag-exercise, pero kumain naman. Sa mga nagda-diet, ano lang yan, huwag kayo madi-disappoint kasi mas mabilis mag-gain kaysa magbawas. Sinagrade ko lang, ano lang yan, based sa experience. Kasi kahit malaki yung dito ko, malaki rin yung dito ko. So, hindi siya napupush up kasi. Diba? So, kahit ako problema ko rin ito. Sinisikap ko magbawas, kaso bigla, kain tayo sa labas. O, diba, nung Tuesday ba yun? Nung anak ni Kuya Jerry ba, ni pare pala. No? Siyempre, buffet din yun, Andy, diba? Kung wala kang pagpipigil sa sarili mo, tuloy-tuloy ka kakain. Eh, bigla, inayatin kami nun kumain ng gawin. Tama ba? Kinagabihan, kumain din kami. Hindi siya anli, kaso ang dami naman. Eh, lahat di ako nakapag-exercise. So, talagang no-workout ko, yung pag-uya. Pero ito nga, i-workout din naman natin spiritual life natin. So, pag-uya rin naman. Pag-uya ng mga salita ng Diyos. Amen. Na kung saan namin natin yung mga binabasa natin. Diba? Hindi ko na nilagyan ng verse kasi napaka-ano lang eh. Diba? Sa Joshua, diba? Na basahin natin yung, or pagbulay-bulayan yung salita ng Diyos. Hindi lang sinabi magbasa eh. May pagbubulay. Diba? Yung iba kasi achievement nila yun, nakabasa akong 5 chapters. Okay, nakatapos ako isang book. Sabi niya, yung book palang binasa niya, Philemon lang. Hindi nila na-guess. Isang chapter lang po kasi. Napapagalakaan kayo. Pero pag sinabi niyo natapos ko yung Psalms, ganun, achievement. Kasi 150, tama ba? Na chapters, or basta mga nasa ganun. Pero kung Philemon lang yan, o kaya Judas pa ata yung binasa. Isang chapter lang po yan, wala ka man 10 minuto dyan eh. Pero still, nabasa pa rin, di ba?
Sabi nga, kahit isang verse lang yan, dahil pinagulay-gulayan mo, parang no-workout na. Diba? Yung spiritual life. Kung parang kung sa nagbasa na napakarami, hindi naman ay sa pamuhay, gamitin term na walang kwenta. Tama ba? Nagbabasa pa kayo? Ako, medyo malakas na ulit yung sabihin. Malakas na ulit yung loob ko sabihin ito kasi personally, binabalik ko na rin eh. Kasi ito nga, nag-aaral kami, hindi namin masyadong nagagawa kasi parang tampak ka ng gagawin. Ngayon finally, unemployed na ako. Available na, talagang may oras na ako. Imagine, nag-aaral ako for 16 years para tumambay sa bahay. Ba't na lang ako, yung loob ko pa. Diba? After na lahat ng paghihirap, ngayon wala ka nang ginagawa. At least, diba? Sabi ko sa mga kabataan, nakakasira ng spiritual life yung pag-aaral. Halimbawa, si Loreline ba yun? Sinabi niya. Loreline? Sinabi niya na dahil busy sa pag-aaral, nag-review, hindi siya masyadong nakakapag-attend yata. Diba? Okay, kung di ka na mag-aral, hindi mas may time ka kay Lord. Tama ba? Ayaw nila mag-agree. Pwede namang sabay, Kaso, tayo mga tao, mahina kasi yung self-control natin, di ba? Sabi ko nga sa kanila, parang alam nyo naman alam naman natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Kaso, hindi malakas yung parang self-control or yung paglaban natin. Kasi nga sabi natin ngayon na, imbis na tukso lumayo, tayo pa yung lumalapit or, kasi bagal ng tukso Nainit ba, ikaw na yung lumapit sa kanya para mag-meet na kayo. Diba? And ganun din, no? Na yung sa prayer, medyo aminin natin sa sarili natin, no? Na hindi rin natin nagagawa talaga ng regularly. Pero meron naman siguro sa atin talaga na talagang may minsan pa nga, baka may nakaset pang oras yan, di ba? Na, ay, pag alas 9 na or pag alas 10 na, mag-pray na ako, gano'n. Pero pag gano'n, honest lang. Di ba? At least di na lang natin talaga yung kasalanan natin. Pero sana, no, matutunan natin ulit na magbasa at manalangin. Amen ba? Kasi hindi pwedeng nag-pray lang Kasi, di ba, yung pag-pray, di ba, yung paraan natin para masabi kay Lord yung mga concerns or yung mga saloobin natin or yung mga nasa isip natin, tama ba? Pero di ba sa pag-uusap, hindi lang naman puro ikaw yung nasasalita. Kailangan maririnig mo rin yung feedback or reply sa'yo ng kausap mo. Eh, paano natin malalaman yung gusto sabihin ni Lord kung hindi tayo mabasa, di ba? Hindi naman nauso ngayon yung biglang may tiglat, tapos wala naman na ganun, diba? Hindi naman na tayo yung mga character sa Bible na bigla gamit yung parang tulog or malakas na tunog or boses na maririnig ko si Lord. Siguro pa nangyari, baka madagdag ka sa Bible. May new pa sa New Testament, diba? Imagine na yun, nagiging legendary ka pala. So ano ulit, yung isa natin pwedeng gawin para hindi tayo mag-apos basta-basta? Work out your spiritual life. Ano yung paraan para ma-work out yung spiritual life natin? Read your Bible and pray. Diba? And sabi nga natin, parang workout lang talaga yan para sa katawan. Na hindi naman minsan lang, makukuha mo na. Kailangan may consistency in terms of sa workout. Pero may kasi kami sa Bible study na walang persistent. Pero kung titignan natin doon sa routine mo, pwede mo siguro ma-apply yung tiyatawag ng consistency. Intindihan mo na rin ang pagiging persistent na kung saan talagang pinupush mo pa. Diba? Maganda yung consistent ka na, pero lalo mo pa parang minomotivate yung sarili mo. Okay? Hindi kasi kayo nag-exercise, hindi kayo makalate Hindi kayo makalate sa amin. So, di ba yung exercise nyo na yung spiritual life, iwanan nyo na yung sa physical, no? Kahit ayanin yung physical na yan. Iwanan din natin yan. Ako, gusto ko lang pinaprayraman yung sarili ko. Okay? So, pangalawang bagay na paraan para hindi tayo basta-basta magapos. Kaya ako sinasabing gano'n kasi hindi ko tinatanggal yung possibility na magagapos tayo. Although sana, wag. Kasi pag nagapos ka, mamaya sa conclusion, na mahirap makabangon. So sa pangalawa, sinasabi dito, no? Alam na rin natin ito, naririnig na natin ito. Pangalawang paraan para hindi tayo basta-basta magapos isuot natin ang kompletong baluti ng Diyos. Amen?
Diba? Isipin mo yun, lalakad kayo, may armor na eh. Para sinawa ng panahon lang. So, buksan natin yung Bible natin sa Ephesians 6, verse 13 to 18. Medyo mahaba-haba, no? Pero ano lang natin, himay-himay lang natin para mas maintindihan natin yung babasahin natin. Mahalaga no, na lagi natin suot yung armor ni Lord kasi tandaan nyo, lagi tayong nasa constant battle. Amen. Sabi nga natin kanina, oras-oras, araw-araw, minuto, or kahit segundo lang, kahit sa oras na to, na nakikipaglaban kayo kung makikinig pa kayo sa akin, or madidistract kayo sa pagmumukha ko, gano'n, diba? Or sa mga katabi, diba? So, nandiyan pa rin lagi yung battle. Kung talagang mag-focus ka ba or hindi. Amen ba? Okay, konti lang yung nanalo sa battle, no? So, sabi dito sa Ephesians 6, verse 13 to 18, actually, sa 13, halos nandun na lahat ng gusto niya sabihin eh. In-specify na lang yan dun sa mga ibang verses, no? Sa 14 hanggang 18. So, tingnan natin, no? Ephesians 6. Okay. Verse 13. Sabi dito, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pangdigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Upang pagkatapos ng laban, ng labanan, ay matatag pa rin kayong tayo. Nakita niyo yun? Na kung meron tayo ng armor ni Lord, kahit na maranasan natin or sumama tayo sa labanan, diba, matitira tayo ng tayo. Amen ba? And ibig sabihin lang, kung natira na ka tayo, nagwagi ka. Hindi ka basta-basta nagapos. And kung tayo, no, sino ba yung mga nagsusuot ng armor dati? Ito yung mga warrior. Warriors of three. No? Hindi tama ba yung mga warrior? Tama ba? And kung yung mga warrior niya yan, hindi ka naman basta-basta maglalagay ng sundalo mahina. Tama ba? So kung kinakonsider natin kayo, sarili natin kayo na mahina tayo, baka hindi naman lang frontliner siguro sa mga warrior ni Lord. Diba? Mahirap yun kasi parang hindi ka qualified. Diba? Kahit sa mga military or PNP naman, may mga qualifications yun, diba? Sa height pa lang. And siguro sa medical condition kasi grabe yung mga physical test or assessment na gagawin. Kapag ka nandun ka na, talagang puspusan yung training, etc. Kapag ka mahina ka, baka iwanan mo kung mag-drop ka. Tama ba? So dito no, na sana ituring natin or kung hindi tayo malakas pa, palakas tayo para finally na hindi tayo basta-basta magapos. And sabi nga, kapag sinuot pa natin yung armor ni Lord, matitira tayo nakatayo pagkatapos ng labanan. Amen. Basta natin yung 14, no? Kung ano ba yung mga armor na yun. Sabi dito, sa 14, kaya maging handa kayo, ibigisin nyo sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Unang-una yun, sinturon ng katotohanan. At isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. 15. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral na magandang balita ng kapayapaan. Medyo na ako dun ako sa message. Sabi niyo, di ba, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Paano naging armor yung gano'n? Kasi sa madaling salita, para siyang para siyang yung boots mo daw. Yung boots ng pagiging ready para magbahagi ng salita ng Diyos. Diba? Na para sa pag-share para natin ng salita ng Diyos, parang weapon, parang naging armor para sa atin. Kasi kung titignan natin yung nauna, yung sinabi yung sinturon ng katotohanan, kahit baluti ng katuwiran, parang sa sarili mo lang yan diba? Na, baga, sa sarili. Although itong sa boots, depende sa rin sa sarili na. Pero, ang point ko lang, parang alam mo yung, kahit para sa pag-share natin, parang nabibuild natin or mas napapatibay natin yung armor natin. Ganun yung pagkakaintindi ko na binigay ni Lord na ulitin ko lang, sabi niya na, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral. Diba? So sabihin nyo nga, sa pangangaral ng salita ni Lord,
parang part yun ng pag-build ng armor mo. So kung hindi ka pala ready na mag-share or ipang-aral yung salita ni Lord, kulang yung armor mo, di ba? Ang manong naman doon, naka-armor ka dito tsaka sa may shield ka, tapos nakasapatos kang hindi pang digma, di ba? Kaya nakapaa ka. Eh, di ba, kung sino ng panahon, mga nadidigmaan, sabihin mo medyo mabato or hindi ganun kaganda yung lupang inapakan. So, pwedeng pag umangapak ka, di ba? Nasasaktan yung paa mo. So, sabihin, mas hindi ka makakausad. Tama ba? So, kung tayo pala, mga ngaral, sa pamamagitan ng pangangaral, doon natin parang naisusuot yung boots kung tawagin. Tama ba? Sabi niya, no? Isuot ninyo ang sapatos ng paghihanda sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. So, reminder lang yun. Medyo, yan lang natin na, yun nga, hindi, sa pamagitan din pala ng pag-share or pagiging ready para mag-share, nakukompleto natin yung armor ni Lord. Amen ba? So, siguro symbolic yung pagkakalagay dun sa, sa boots or yung sa sapatos. Kasi kung titignan natin pagiging handa, parang kung ano lang natin, ito, baka sariling ko na lang to, or interpretation, na parang kung titignan nga natin, no, parang hindi siya basta-basta inasign lang sa sapatos. Kasi di ba yung sapatos parang laging pagiging ready to move. Mobility, kumbaga. Yung pagpunta kung saan-saan. Sabi niya, pagiging handa para mangaral. Wala naman siguro nangangaral na nakatayo lang sa dyan. Maliban kung ikaw yung mga nasa daan na nag-post sa Facebook na hindi mo alam kung talagang totoo ba yung gusto nilang sabihin or magkapasikat lang. Or baka gustong tumitan. Pero yun nga, na matitignan natin, parang dugmasa sa sapatos kasi parang kailangan. Parang tayo mismo dapat yung umuusog or lumalapit or humaakbang para ipangaral yung salita. Tama ba? Naintindihan niyo ba yung parang interpretation na sinusubukan natin aralin? Sabi niya sa 16, no? Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagdiliyab na palaso ng diablo. So may faith na naman. Diba? And ito, lagi rin natin narinig, no? Faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing and hearing the Word of God. And paano natin maririnig yung Word of God? Paano natin maririnig? Di ba sinabi natin kayo na sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, sa pakikinig ng mga mensahe. So doon pa lang pala sa una, kung di na natin yung workout, nawawala na rin pala yung shield natin na pwedeng magiging protection natin para hindi tayo tamaan ng mga palaso, kung di ako nagkakamali. So sinerge yung palaso, ano pala siya, parang arrowhead. Diba? Specifically, yung dulo yung tinutukoy nito yung mismong dulo na kumbaga tatagos siya. So imagine mo kung wala kang shield, diba? Napaka-prone mo. Hindi mo naman pwedeng asahan lang yung chest plate mo. Kasi, kung titin natin, may pagkamanipis lang yung mga yan Kung nakakapanood yung mga documentaries, no? Kumbaga para lang siyang medyo defense na hindi pinaka-main defense. Kasi diba sa mga sundalo, ang pinaka-depensa pa rin nila is yung shield nila. So pag pala wala yung pananampalataya, kagaya ng binanggit niya natin, yung lack of faith, isa sa nagiging rason para magapos tayo. Mas nagiging prone tayo, saka mas madali tayo matatalo. So sana, reminder ulit, and kadugtong lang nung kanina na pinag-usapan natin na kailangan yung pananampalataya natin is lalo pang palakas yan. Amen ba? And paano ulit pinapalakas sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. So sa 19 naman, sabi niya, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So ang weapon natin is yung Word of God. Diba? Ano na kung babasahin yung Ephesians 6:13-18 na ito, diba napaka-detalyado ng ng mga information or instructions niya kung ano yung mga dapat mong isuot o ano yung dapat mong taglayin para mas maging well-equipped. Diba? Tama ba? Na binigyan niya ba sa atin yung guide Yun nga, yung cafe. Umpisa pa lang yung
sa sinturon ng katotohanan. Diba? Hindi sinturon ng tama. Magkaiba yung tama at totoo. Diba? Pinag-usapan natin yan. Sinturon ng katotohanan. Tapos, isuot din daw yung baluti ng katuwiran or righteousness. Diba? Kung titignan natin, napaka-detalyado na kahit hindi ko na-explain. Kung babasahin nyo lang ito, tapos unawain yung maigi, i-assess ko sa sarili nyo. May apply nyo na di ba? Na kayo mismo, may equip nyo yung sarili nyo. And sabi nga, itong sa 17, binasa natin na yung pinaka-weapon pala natin is yung word of God. Di ba kaya nga sinasabi, nakalimutan ko lang kung saan version, pero nasa Old Testament niya tayo na yung salita ng Diyos is parang espada na yung dalawang kabila niya is talim. Tama ba? Alam niyo ba yung pag-ilagay doon? So sabihin parang katunayan nga lang yun. No? Kasi yun yung weapon natin. Na talagang tumatagos. Diba? Na kapag nasa labanan tayo, yun yung parang pinakamagiging natin. Hindi kasi pwede pananggarin yung yung espada, di ba? Pero pinaka-main use niya is para mapuksa yung kalaban. Tama ba? Amen? Yan sa 18, no? Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumama sa pagsubaybay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So, nandun din yung paalala na tayo mismo, kung parang ipag-pray mo rin yung mga kapatiran na lumalaban. Tama ba? Kasi hindi lang naman isang sundalo. Kahit ngayon sa pelikula, 300 sila. Wala na, hindi naman yung mga action film na mag-isa lang siya, napatay na yung buong building na kalaban. Diba? Tignan natin diba yung mga warriors talaga is maramihan yan. Diba? So kung tayo, tuturing natin lahat tayo nasa loob na Diyos, madaling ba? Kailangan, ipanalangin or palakasin natin yung mga kasama natin madaling ba? Kasi diba, kung alam yung 300, ang ginagawa nila din, parang shield sila. Wala kasi yung shield nila yung katabi. Tama ba? Sinishield nila yung katabi. Alam niyo ba yun may bilog na shield? Naparan niyo na ba yan? Ang sinishield nila yung katabi nila. Tapos yung katabi niya, sinishield yung katabi na naman. Para, tama, meron silang formation kung saan kasi kung hindi natin yung shield, dala natin sa atin lang, di ba? Although, yun nga, sa nila, meron silang gano'n na parang may pagka-brotherhood kasi yung dating nila, no? Na kaya nasa brothers and sisters din. May matututunan na pala sa mga pelikula. So, ang isang wala tayo lang yung ads nila, no? Napaka-ukit ng ads nila. Pero still, yun nga, balikan lang natin, no? Kahit yung tayo bilang mga madirimangan, kahit yung mga kasama natin madirimangan, palakasin natin. Yun ba? Kasi hindi natin alam, baka sila pala yung makakatulong natin sa labanan. Diba? Na paano yung kung ikaw yung malakas, mahiya yung kasama mo, bibigyan mo lahat. Diba? Although, walang imposible, pero di ba mas magaan yung trabaho o mas maganda kapag lahat malakas or lahat nagbubuhat din, tama? So, sana maging reminder sa atin yan. Naunawaan niyo ba? Nasa last part na tayo, no? Last part natin, no? Kung kanina, isang paraan para hindi tayo basta-basta mag-campus is i-work out yung spiritual life. Yung pangalawa is isuot yung kompletong baluti ng Diyos. Yung pangatlo naman is makipag-team up tayo kay Lord. Makipag-team up with God. Parang katugtog lang nung kanina, no? Na parang mas maganda pa, mas marami kayo. Pero this time, kung kasama mo si Lord. Amen. So sabi sa James 4:7, ito yung sinay ng aming kapatid mo, fellowship. Ang sabi dito, no? Basahin ko. James 4:7, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Amen. Doon pala sa una pasakop kayo sa Diyos. Di ba? Kailangan si Lord yung mangunguna. Tama ba? Hindi ba sa isang labanan, kapag napatay o napuksa yung pinaka-head nila, anong ginagawa ng mga natitira? Matras na, di ba? Pero palagay niyo ba pag si Lord yung head natin or pinaka-captain ng squad natin, bumupuksa yung ating pinuno? Hindi naman, di ba? So, ano mangyayari kapag yung leader is patuloy na nandiyan or yung pinaka-head? Diba? Yung mga soldier niya talagang abante lang. So,
So kung tayo, mapapasakop tayo, or talagang sasali tayo sa mga warriors ni Lord, diba? Ano yung makukuha natin? Panigurado puro victory. Nakukuha niyo ba? Napaka-self-explanatory lang nun, no, part niya. And kapag nagpasakop tayo, no, sinabi nga niya, nalabanan niyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Amen. So nasa sa atin lang naman na kapag hindi lang natin mahina lang tayo, na hindi natin ina-attempt man lang na i-resist yung kalaban. Diba? Kahit na nandun ka na sa mga sundalo ni Lord, kaso baka nasa bandang gilid ka, na-distract ka sa mga nasa daan habang nag-umarka kayo. Nawala ka na sa linya niyo. Diba? Mahirapan ka na bumalik. And yun nga, yung sinasabi sa conclusion natin. So may Matthew verse 12. Matthew chapter 12, verse 43 to 45. Ito yung conclusion natin. Na kung saan, about siya dun sa, kung paano kumikilos yung mga demonyo kapag pinapalis sa mga taong sinasaniban. Sabi niya, sa 43, kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maganap na mapapagpahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanan ng aking pinanggalingan. So basically, babalik siya doon sa iniwan niyang tao. Tama ba? Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritu mas masama pa kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan, o yung kalagayan ng taong binalikan, ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyari sa masamang lahing ito. So kung idudugtong lang natin siya sa chapter 12 verse 29, na hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi mo na siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malalawan ng bahay niya. Bahay din kasi yung ginamit dun sa 29 And dito sa 43 to 45, parang bahay pa rin naman yung tinutukoy dito or yung puso or buhay natin. Na kung saan, sinasabi nga na, iniwan ka na, pag nilubayan ka na ng masamang espiritu, siguro nagkaroon sa'yo ng parang conviction na parang magbalik loob, di ba? O parang magbasa ng Bible, mag-pray, okay, pinag-pray ka ng mga kapatiran. So nawawala yung masamang espiritu na nasa iyo. Hindi naman necessary din na sanib Okay? Kasi minsan nandiyan lang yung mga yan na umaligid. So minsan lagi. Kaya sinabi natin nasa constant battle tayo. So nandiyan lang yung mga yan. And yun nga, may times na nakakifeel niya parang nagpa-fluctuate yung spiritual life niya. Alam mo yung fluctuate? Parang internet, nakasina. So nagpa-fluctuate yung spiritual life na minsan parang ang lalim mo, ang init mo, diba? Tapos minsan bigla lalamig. Yung iba nga sumasabay sa panahon, literal. Diba? Na minsan ngayong Sunday ito, mag-init sila, bukas sila, bigla malalamig. And sa oras na mag-init ka, most likely yung masamang spirito nilulubayan ka kasi parang nakikita niya na parang hindi kanya basta-basta mag-lapit. Kaya sinabi naman ba sa 43 na umikot-ikot na siya sa mga lupain para maghanap ng mapapagpahingan. Eh kaso siyempre, ayaw naman niya yung naka-duty siya, di ba? Ayaw niya yung naka-break lang siya, gusto niya pag nagtatrabaho siya. Ang gagawin niya, check ka niya ulit. Babalikan niya ulit yung taong iniwan niya. Okay, and pag binalikan ka niya, nakita niya na wala kang laman, or basically, bakante yung puso mo or buhay mo. Kasi baka bigla, pati pala si Lord, na pinalabas mo na naman. Diba? Kapag nakita niya yung bakante yan, makikita niya na yun yung timing niya para pasukin ka ulit. And ang masakit doon, hindi lang siya yung papasok sa'yo. Ang sinabi, di ba? Magsasama pa siya ng 7 na mas masama pa sa kanya. So, basically, parang balo na sila. Tama ba? Naintindihan niyo ba? So, ano ba yung gusto ko yung punta dito? Na, ang point lang naman, no? Once na nag-apos kasi tayo, sabi nga, no, kung malakas ng tao, hindi ka basta-basta mag-apos. Kaso, makadarating yung time na hindi ko masyado naging alerto, and nag-apos ka bigla.
And kapag nagapos, di ba napakahirap tumakas? Sa mga posas niya, kailangan mo pa ng susi para matanggal yung posas, tama? And kung lubid naman yan, most likely maigpit yung pagkakatali. And kung maigpit yung pagkakatali, tapos sinubukan mo makatakas, hindi ba parang masasaktan yung dito mo? Yung wrist, di ba? Napakahirap, kumbaga, sa madaling salita, na makatakas kapag nagapos ka. Kaya dito nga papasok yung ngayon na sinasabi natin na kapag nagkakasala tayo, parang alam niyo parang ang bigat na sa loob na mag-pray and magbasa ulit, etc. Kasi nga parang ang bigat na nararamdaman mo. Kasi parang nasakop ka na eh. Diba? Nawala na yung pagiging malakas mo. Naintindihan niyo ba? Ngayon ang nagsasabihin na example talaga nito. Although ako yung guys na nag-sample itong character na ito. This si Samson. Diba? Try nyo i-analyze. Kasi yung isa sa parang masabi natin superhuman ang panahon na tama. Diba? And kung titignan natin, hindi naman siya basta-basta pwedeng mag-abi talaga. Diba? Nasa sa sarili rin niyang kadahilan. Kaya siya nag-apos. Tama ba? Yan ano nangyari nung nag-apos siya? Nalooban siya, diba? O nanakawan. Naninanakaw sa kanya. Yung kalakasan yung pinagkaloob sa kanya. So, napaka-imposible man na sana mag-apos siya. Kaso sa sarili niyang kapabayaan. Kaya tayo, huwag tayong pakampante na dahil feeling mo, mainit ka ngayon or malakas ka, hindi na magagapos. Okay? Yun nga, malakas na siya, physically, literal. Diba? Kaya kung di ako nagkakamali, parang, ano pa parang siyempre, parang inanoid pa siya, talagang inapoint pa siya na siya maging tagapagtanggol talaga ng bayan nila. Pa-imagine mo yun, ganong tao na pero nagapos pa, diba? Ako, diba? Tayo pa kaya? Diba? And yung tanong nga kanina, babalikan na natin. Malakas ka nga ba talaga? Kung hindi ka malakas, malamang, baka ilang demonyo na, yung pumapaligid sa atin para talagang pigilan tayong bumalik. Diba? Alam ko nararanasan nyo yun, yung parang ganyan. Gusto mong magbasa, gusto mong mag-pray. Kaso laging merong rason para mapigilan tayo. Tama? Hindi naman tsamba lang yun eh. Talagang paraan yun ng kalaban para hindi ka na makabalik. Kaya ang sinabi niya sa 45 na dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Diba? Kaya kung una pa lang, kaya na natin na hindi magpagapos, sikapin na natin. Although siguro kung ako lang magsasabi, no, palagi ko lahat tayo nagapos na eh. Diba? Pabalik-balik lang tayo nakakalayad saka nagagapos ulit. Kaya habang inuulit-ulit natin na nagagapos tayo ulit, lalo lang dumadami yung masamang espiritu na maligid sa atin. Itong sinabi dito, yung isang masamang espiritu, nagsama pa ng 7. So, naging 8 sila. Yung what if yung 8 na yun, umalis ulit, 8 times 7 na sila. Tama ba? So, imagine mo, isang classroom na ng demonyo yung nasa nag-ODT silang lahat sa sabi mo. Nakuha niyo ba? So, the more na pag ganun-ganon na tayo, hindi lang kayo. Diba? Lalo lang tayo mas nahirapang bumalik. Kaya kung doon pa lang sa una, sineryoso na natin lahat. Diba? Baka pinapetix-petix mo na lang yung mga paligid na masamang spirito. Nakuha ba natin? So again, kung alam niyo sa sarili niyo na mahina pa kayo, o mahina pa tayo, magpalakas. Okay? And di ba naman huli yung lahat? Although may expect nyo na mahirap talaga, mas mahirap bumalik. Okay? Pero yun nga, no? Kung talagang nandun yung puso mo na talagang ibalik ulit, ipanumbalik. No? Alam naman ni Lord, di ba? Lahat naman ng lalapit sa kanya, handa naman siyang tulungan. Tama ba? Tayo na lang talaga yung makulit. O sa atin na lang talaga nakasalalay kung ano yung mangyayari. Di ba? Nakuha, di ba? So, sana na ma-apply natin yun na huwag tayong basta-basta magpapagapos. Kasi kapag nagpagapos ka, maraming pwedeng mawala sa'yo. Ganyan ba? So, sana may natutunan kayo